Nabulabog muli ang mga residente ng Bogo City, Cebu nang muli silang yanigin ng aftershock kaninang madaling araw. Live mula sa Bogo City, Cebu, nasa frontlining balita si Azel Pantatua ng News Network. Azel, ano na ang balita? Ilang oras na nga ang nakalipas mula nang yanigin na mapinsalang magnitude 6.9 na lindol ang Northern Cebu kaninang madaling araw. Muli na namang ginising ng malakas na magnitude 5.8 na aftershock ang mga Cebuano. Pasado alauna kaninang madaling araw muling niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang Bogo City, Cebu. May mga kalsadang bumigay, wala namang napaulat na nasawi, ngunit umakyat sa 14 ang bilang ng mga sugatan at dumagsa naman ang mga patay na isda sa dalampasigan ng Bogo City. Ayon sa Facebook, Saltea, tumagal ng 10 segundo ang pagyanig na itala na ang epicenter nito ay sa Bogo City pa rin. Mabilis na bang nailikas ang mga tao at empleyado ng mga pribadong establishmento at pasyente ng mga ospital. Inaksyonan din ng LGU ang pagsasagawa ng structural evaluation ng mga infrastruktura at pinabilis ang pagbibigay ng permit para sa reconstruction at nasira pang infrastruktura. Altea. Maraming salamat, Azel. Magandang araw mga kababayan, ako si Jeremiah Canoy, hatid na nag-aalab na balita sa araw na ito. Dalawang US Navy aircraft ang bumagsak sa South China Sea nitong linggo lamang sa magkahiwalay na insidente mula sa US Pacific Fleet. Ayon sa opisyal na pahayag, unang bumagsak ang isang MH-60RC Hawk helicopter habang nagsasagawa ito ng routine flight operation mula sa isang aircraft carrier. Mabuti na lamang at agad na nasagip ang lahat ng crew matapos ang mabilis na search and rescue operation ng US Navy. Pagkalipas naman ng ilang oras, sumunod na bumagsak ang isang Super Hornet fighter jet na nagsasagawa rin umano ng routine operation. Tulad ng unang insidente, ligtas ding nailigtas ang piloto matapos mag-eject bago bumagsak ang eroplano sa dagat. Patuloy pang iniimbestigahan ng US Navy ang sanhi ng magkahiwalay na aksidente. Ngunit, una nilang tiniyak na walang kinalaman ang mga ito sa anumang military confrontation o tensyon sa rehiyon. Ang dalawang insidente ay naganap sa gitna ng patuloy na tensyon sa South China Sea kung saan parehong may inaangking teritoryo ang ilang bansa kabilang na ang Pilipinas at China. Mula rito, patuloy naming babantayan ang mga kaganapan kaugnay sa insidenteng ito. Muli, ako po si Jeremiah Canoy, naghahatid ng nagbabagang balita. Magandang araw, ako si Dayan De Vera at ito ang report para sa Entertainment News. Ngayong buwan ng November, siguradong mapupuno ng kilig at excitement ang mga K-pop at K-drama fans dahil ilang malalaking Korean celebrities ang bibisita dito sa Pilipinas. Kasama na rito ang Blackpink, sina Lee Jong-suk at Lee Chae-min, pati iba pang K-stars na handang magbigay saya sa kanilang mga Filipino fans. At para sa kompletong detalye, narito si Howard. Salamat Dayan, tama ka dyan. Talagang puno ng K-Fever ang November dahil sisimulan nito ni Jackson Wang ng GOT7. Magtataka siya sa Araneta Coliseum sa November 2 para sa kanyang Magic Man 2 World Tour. Kasunod naman si Nam Woo Yoon ng Infinite mag-perform sa Samsung Hall Taguig sa November 15. Kinabukasan, November 16, si AJ naman ang magdadala ng 1/9 tour sa parehong venue. Siyempre, hindi mawawala ang plaka. Magaganap ang kanilang deadline tour sa Pilipinas sa November 22 at 23. Ito ang unang full concert ng grupo sa bansa mula noong 2023, kaya asahan na ang bilisan ng mga links sa Bulacan. Sa parehong petsa, November 23, may kita rin ang mga fans ni
Lee Chae-min, ang bida ng Bon Appetit, Your Majesty, sa kanyang fan meeting sa Newborn Cheer Theater. At bilang pagtatapos ng buwan, babalik sa bansa si Lee Jong-suk, ang heartthrob ng K-drama na W at While You Were Sleeping. Gaganapin ang kanyang bid, Just Like This, fan meeting sa Araneta Coliseum sa November 30. Napakaraming naabangang kaganapan ngayong Nobyembre. Siguradong puno ng kilig, saya, at fangirl moments ang mga K-fans sa buong bansa. Tama ka dyan, Dayan. Kaya hinanda namin yung light sticks at banners dahil siguradong di magiging payback ang buwan na ito. Para sa entertainment news, Ako po si Howard. ako si Dayan De Vera. Magandang gabi Pilipinas, Insight News Networks. Ako nga pala si D. Ako naman si Michael, narito ang mga mainit na balita ngayong araw. Nagbabagang balita, muling nag-alboroto ang Bulkan Taal sa lalawigan ng Batangas ngayong linggo. Ayon sa PHIVOLCS, 3 mahinang pagsabog ang naitala mula sa main crater ng bulkan noong linggo, October 26, 2025. Dahil dito, itinaas sa Alert Level 1 ang babala sa paligid ng bulkan. Pinapayuhan ng mga residente sa mga bayan ng Agoncillo, Laurel at Talisay na maging alerto at maganda sakaling kailangan lumikas. Ayon sa PHIVOLCS, ang mga phreato-magmatic eruptions ay sanhi ng interaksyon ng magma at tubig, habang ang phreatic eruptions naman ay mga steam-driven explosions na nangyayari kapag ang magma ay nagpainit ng tubig sa ilalim ng lupa o sa ibabaw nito. Patuloy na naka-alert level 1 ang Bulkang Taal na nangangahulugan ito ay nasa abnormal na kondisyon. Pinapayuhan ng publiko na iwasan ang pagpasok sa Taal Volcano Island na itinuturing na permanent danger zone. Pati na rin ang paglalayak sa Taal Lake at ang paglipad ng mga eroplano malapit sa bulkan. Samantala, iniulat ng PHIVOLCS na mayroong 33 volcanic earthquakes na naitala sa loob ng 24 oras. Kabilang ang 2 volcanic tremors na tumagal mula 47 hanggang 96 minutes. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at hinihikayat ang publiko na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa PHIVOLCS at lokal na pamahalaan. Para sa karagdagang detalye at mga updates, manatiling nakatutok dito lamang sa Insights News Network.